ma-internalize mo na ang gateway towards freedom and comfort is only in business. Pag hindi yan na-internalize sa tao. Kaya nga, pag na-internalize siya, tapos wala siyang pang-pay-in, gagawa niya ng paraan yan. Yun. Pero kahit may pa-pay-in, meron siyang pang-pay-in, pero hindi na na-internalize siya, tatagal na ilabas yan. Totoo na. Pero kung yung kausap mo, ilang beses nang nadapa sa negosyo, talagang ibig sabihin, negosyante na talaga mag-isip yan. Ipaintindi mo sa kanya ngayon yun. Yung ESBI na yun. Eh siya na yun, di ba? Ngayon, pupunta ka na ngayon sa discussion, yung nakasanayan mo, bilib ako sa'yo, hindi ka tumitigil. Fighter ka talaga. Pero meron akong gusto siya sa'yo. Kasi traditional lahat ng sinubukan mo. Oh. Papakita ko sa'yo yung non-traditional. Anong pagkakaiba ng dalawa. Kasi pag naintindihan mo, naintindihan mo ngayon bakit business, tama? Ngayon, kailangan mo maintindihan yung distinction ng traditional business at non-traditional. Kapag naintindihan mo to, mamahalin mo itong industriya nito. Okay? Pareho tayo nasa business. Ikaw traditional, ako non-traditional. Ito yung gusto ko maintindihan mo. Tatlong major difference, distinction. Number one, ang traditional business, galingan mo. No. Tutukan mo. Huwag kang titigil. Dahil pag nakalingat ka, baka yung cashier mo ang yumaman. Baka kainin ka ng competition. Etc. In other words, ang traditional business, bumanggit ka ng klaseng traditional business, bakery, furniture, tindahan, etc. Lahat yan nakadepende sa'yo. Itigil mo, maglaylo ka, makalingat ka, tatamaan na. Yes or yes? Balikan natin dito. Puntahan naman natin, non-traditional. Sa non-traditional, dinuduplicate ito. Pinapasa to. Pag natutunan mo, natutunan ko, anong effort sa akin ngayon ng mga CEO, ng Board of Directors? Meron pa ba? Wala na. Wala na. Kasi may na-impart na sila sa akin, napapractice ko na, na-master ko. Gaano kasarap na wala silang effort pero may gain sila. Sarap. Kaya, Tama. O, given a chance, given a chance. Magbibuild ka ngayon ng network. Sino sa inyo gusto ko maging downline? Taas ang kami. Gusto maging downline si Sir Joey Marcelo. Si Sir Eric Maranan. Yes. Si Minet Karan. Ay. Tanong, anong meron sa'yo para ma-attract ka mo? Yun lang. Nanairik eh. Ayun lang. Lang. Anong meron? Pero, hypothetical yun. Isipin mo kung makasagi ka ng ganon, 4 na lines, Mga agila. kahit tumigil ka, tuloy ang growth, tuloy ang momentum, tuloy ang abundance. Bakit? Non-traditional eh. Ang traditional, hindi ka pwede makawala dyan. Sa Nueva Ecija, may mayaman doon. Matandang dalaga. Mga pamangkin niya, mga kaanak niya. Walang nakakopya ng mindset niya. Eh mamamatay na, may edad na. So nag-decide siya, ibenta na lang at i-allocate na, pamana. Hati-hatiin na lang. Oo. Ano yun chain of department store yun, yung NE Pacific. Oo, yung Nueva Pacific. Ilang NE Pacific yun sa buong Nueva Ecija. Eh ngayon, nung natunugan na ganon, Binili. marami nang umaalis na mga empleyado, lalo na yung mga nasa senior position. Bakit? Kasi alam nila, pag iba na magmamanage, mag-iiba na kwento. Kasi, kaya yung iba hindi umaalis, sobrang bait daw ng matanda. Para bang hindi nila maiwanan yung matanda. Kasi lahat ng nila, sinusuklian talaga. Napamahal na sa kanila. Pero nung nalaman na iba ng management, inunahan na nila. Ba't nangyari yon? Walang nakakopya. Walang legacy. Bakit?
traditional business kasi. Ang traditional business, hindi guaranteed ang legacy. Sample lang. Non-traditional business, minanaw, kahit hindi pa marunong. Marunong si coach. Grabe Wala, naman wala si akong Memo, alam. minana niya. Ano pinamanan? Kasi hindi pa Wala. marunong. Hmm. Kasi may sabi-sabi nga lang tayo eh. 6 years. Kasi hindi pa marunong. During that time kasi, ano lang siya, alam mo yun, sama-sama lang. Ngayon na nag-engage. Ngayon lang talagang nag-immerse. Pero ang tanong, liability ba niya kahit ngayon pa lang siya masisimula? O malaki ng benefit? Malaki din. May legacy. Yan ang first unique difference ng traditional sa non-traditional. Ang traditional, walang legacy. Kasi ikaw yan. Pag nakalingat ka, tapos ang traditional business. Dito, what happened? Siya, may account. Wala pang 18. Pero nag-register na ako sa DTI, Jobic Trading, pangalan niya. Pag nag-18 siya, pwedeng pa-transfer sa pangalan niya. Pin-prepare ko na. 4 yung anak ko, lahat sila may mga entity na may mga volume. Pero, yung personal kong account, yung sa account sa misis ko, yung effort ko doon, nawala ba? Hindi, kasi naipapasa. See the difference between traditional and non-traditional business? Okay kung nasa business ka, nakawala ka na doon sa employment self-employed. Pero pag hindi mo naintindihan na meron palang non-traditional, first and foremost, may leverage, may legacy. Second, strong o big difference ng traditional sa non-traditional. Umaasa ba kayo na bukas makalawa, 1 year, 2 years from now, pababa ang bilihin, bababa ang presyo ng bilihin? Hindi. Bababa pa kaya ng bonggang-bongga? Hindi na. Walang ganong kwento sa kasaysayan. Inflation, parang napatas yan. Patas ng patas. Patas ng patas na. Pinanganak ang inflation nung time na ipinanganak ang currency. Sabay sila. Hi. Hello. Ang problema sa traditional business, Pag nagano na inflation. hinahabol ang inflation. Kaya pag nagtaasan ang presyo ng mga bilihin, etc., ang sakit sa ulo ng mga traditional business. Kasi kailangan nila mag-price increase, kaya so ganito, ganyan, grabe, ang mahal na ng mga materials, etc. Ngayon, kailangan i-justify mo yung bagong presyo ng produkto mo sa market. Gagawa ka ng dapat tamang strategy mo. Bakit? Sa traditional business, maghahabol ka sa inflation. Sa non-traditional business, ino-overtikan mo Ang inflation. Bakit? Kasi pag natutunan mo ito, special tools, 5 lang ang kausap mo, nakuha yung technology mo, gagawa siya ng 5. 5. Second generation ng mga, di ba, builders. Na-transfer sa kanila, itong 25 na to gagawa din ng 5 bawat isa. Because you pass the, di ba? Batun. Tools. So, ibig sabihin, ang traditional business, linear ang growth. Ang non-traditional business, Exponential. exponential ang growth. Exponent na nga, nagko-compound pa. Sabi sa akin nung ako nakamusta, grabe. 5.0 B8. Gasolina pa lang ang sakit na sa bulsa. Sabi niya, man, tuloy na na. 40 ano na. Tapos yung may nakakausap ako, hindi naman sa something. Pag nakakausap, hindi lakas sa gasolina niya. Pag ako doon, Maintenance pa. hindi ako magbumusta. Ang mahal na yung gasolina. Pag-isipan niyo yung psychology. Sasabihin mo bang mahal ang gasolina kung may pambili ka? Hindi. O kaya mo nasasabi mahal dahil wala kang pambili? Exactly. So kung sa tingin mo wala kang pambili, ay wala kang karapatang mag-Mustang. Tama. Hi. Hello. At sabihin mo sa akin, pangit ang Mustang, kung naranasan mo na magka-Mustang.
Pero kung nagko-comment ka lang, at di mo pa siya na-experience, wala yan. Walang bearing yan. Hindi na po pala ako mag-Mustang Mentor Joey. Ano eh? Chevrolet Camaro na. Yun. Yun eh. Tinapakan Diba? pa. Now, mababother ka ba sa presyo ng gasolina kung ang income mo exponential? Hindi. Takot ka kung linear. Lahat ng traditional business, linear ang potential ng income. Kupit-kupit ka nun bago ka At pag nakalingat ka pa, at May budget pa. hindi mo na pag-aralan mabuting accounting mo, nag-overshoot ka na pala sa expenses. Ang napapabagsak ng traditional business, Overhead. expenses. Yeah. Kakainin ka. Minalas-malas ka pa. Si kumpare ang sinwerte. So, una, walang legacy, Legacy. walang leverage. LL. Legacy Dividends. Kasi linear. Pangalawa, hindi mo kayang talunin ang inflation. Opo. Ang issue, inflation. Ang non-traditional, Yeah. Pwede mo ma-overtake yun. 2011, 12, 13, 14. 4 years. Non-traditional. Kumita ako ng 24 million. Wow. Kaya lang 2015 pa yun. Ano taon na ngayon? Basta 24. Huminto kaya yung income? Hindi. Pero hindi lahat ng ginagawa ko, tinuloy ko. Ang dami ko nang inihinto. Sa inyo, nagtutuloy ako. Yun. Bigyan naman ng matindi. Ayun. Yun! Diba? Pero bakit yung effect tuloy-tuloy? Kasi non-traditional. Ang non-traditional, kaya mag-overtake ng inflation. Samantala, networking, yak ka dyan. Hindi mo naiintindihan. Kung maiintindihan mo, grabe dapat pala, ito yung sinimulan ko. Hindi, mataas sana ang value ng lahat ng pagod ko. Pangatlo, ang traditional business, hindi mo kayang i-overrule yung aging, sickness, and death. Yung impact ng tatlo. Hindi yung literal, kundi yung impact. Kasi, katulad ng mamamatay na. Pagkamatay niya, sa tingin mo yung efficiency, effectivity ng operation pa rin? Kasi traditional. Tradition ng citizen. Non-traditional, habang tumatagal, bumabata. Tingnan mo to. Yun, no? Tingnan mo. Yun. Yan naman. Diba? Sa non-traditional, network marketing is a classic non-traditional business. You don't bother about aging. Dito nga, mentos, tumatagal ka at seryoso ka. Mas nakakaroon ka ng wisdom dito eh. Aging, sickness, na-overrule mga sickness eh. Nung nalaman ko yung barley, 17 years na sa Sante, 17 years na ang pamilya ko, hindi basta-basta nagkakasakit. Di ba malaking blessing na yan? Yes. Blessing daw. Health is wealth. Nasa blessing sa Death. Death. Anong kinalala mo? Yung iba, magsikap kayo kasi pag nawala na ako, paano na kayo? Salita niyang ganyan, di ba? Tama. Ito hindi. Alam mo. Secure. So, minimenos-menos mo ang network marketing, ang non-traditional business. Bakit hindi ito? Kung noon naintindihan mo ito ngayon, noon, baka iba na ang kwento ngayon. Kaya ang tanong, pinali, anong quarter ka na? sakit talaga. Ang nagsatanong, kumusta ka? Mabuti naman.